Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuok siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good morning. At welcome sa ating Misa de Gallio 2024. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Wow! Sabihin niyo po sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Wow, talagang pinagpala ho tayo. Just imagine mga kapatid, gusto ko pong ma-realize natin itong mga nagdaang buwan, matatapos na ang taon. Ang dami hong nangyaring trahedya, sakuna, ang dami nagkasakit. Pero tayo po'y nandito pa rin at salamat sa Diyos, tayo'y umabot muli ng Misa de Gallio. Amen? Kaya ang Misa de Gallio hong ito ay tunay na pasasalamat natin. Ilang araw na lang, 9 na araw na lamang niya ay Pasko na. 9 days to go before Christmas. And how many days more before this year ends? Tayo'y umabot muli ng Pasko. Salamat sa Diyos talaga. Yun ang una nating masasambit at dapat sabihin ngayong unang araw ng Misa de Gallio natin. At ano nga ba ang Misa de Gallio? Ano nga ba ang simbang gabi? Baka isipin natin, pinagmamalaki natin itong mga Pilipino. Ito isa na namang tradisyon ating magagawa. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano Katoliko, wag lang natin tignan ang simbang gabi, ang Misa de Gallio, bilang isang tradisyon na dapat nating makumpleto, na dapat natin nagawin, na dapat nating sabayan. Simbang gabi, Misa de Gallio, is not just a tradition, but a devotion. Ito'y hindi lamang tradisyon, ito'y isang debosyon. Pag sinabi nating debosyon, pagpapakita ng malalim, matibay na pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kaya higit pa po sa mga palamuting meron tayo, higit pa sa mga damit na meron, higit pa sa bago mong riband at kulay na buhok, ay ang magdasal tayo ngayong simbang gabi o Misa de Gallio. Huwag nyo lang gawing goal ay makumpleto. Ang sikapin natin ay makapagdasal tayo. Hindi lang dahil sa ito'y na-schedule mo na, ito ay binigay na sa iyong schedule, ito ay napasubo ka na, napa-oo ka na. Hindi. Tandaan natin, magdadasal tayo. Huwag tayong uuwi ng bahay pagkatapos ng isang Misa de Gallio nang hindi tayo nagdasal. At pag tayo magdadasal, pag sinabi natin pagdarasal, tayo nakikipag-usap sa Diyos. At sino ang nagdala sa iyo dito? Siguro sabihin, ay niyaya po ako ng barkada ko kasi. Niyaya po ako ng nanay ko. Ayoko sana eh. Hinila na yung pa ako kanina eh. Ginising talaga ako. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. At pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kaya nga, this is not just a tradition, but a devotion and a vocation.
vocation. Pag sinabing vocation, tawag, a call. At lahat tayo ay tinawag ngayon ng Diyos na magsama-sama, magkatipon-tipon muli. Tandaan natin, tayo po ay nasa loob pa rin ng panahon ng Adbyento. Bakit po ito siyam na gabi? Ito'y nobinaryo. Sinasamahan natin ang ating mahal na Birheng Maria sa pagdadalang tao sa kanyang anak na si Jesus. Kaya yung siyam na umagang ito ay tila pagsama natin kay Maria sa siyam na buwan ng kanyang paglilihi at pagdadalang tao kay Jesus. Samahan natin si Maria. Pero hindi lang tayo ang sasama sa kanya. Sasamahan din tayo ni Maria sa paghahanda natin ngayong Adbyento na maging karapat dapat tayong tumanggap ng regalo ngayong Pasko. Ano nga ba ang hinihingi ng iyong buhay ngayong Pasko? Lahat naman yata tayo dito ay may inaasahan, hinihinging regalo sa Diyos ngayong Pasko. Naalala ko ho, nung ako'y nasa Quiapo pa, pag sinabing Quiapo ay punong-puno lagi ang nagsisimba pag Biyernes at simbang gabi. Kaya nga ho kaming mga pare, binabanggit ko to lagi, kami hong mga pare, lalo na ho ako talaga pa nagmimisa, tumitingin talaga ako at nakikita ko yung mga laging nagsisimba. Pag linggo, yung mga pamilyang nagsisimba, kaya nga pag may absent sa kanila, wala yung anak na babae, o wala yata yung tatay ngayon. Kabisado. Kasi alam na ho namin ang mga pwesto ninyo. Yung paborito nyong inuupuan, na para bang ito'y nabili nyo na at kayo na lang ang laging nakaupo dyan. Minsan tinanong ko, bakit gustong-gusto mo nakaupo dyan? Kaharap ng Blessed Sacrament, hindi may electric fan, Father. Kaya nga ho kami, sinasabi ko, pag nalilate ho kayo, kasi pag ganito mataas ang altar, kitang-kita na ho namin. Kaya pag nalilate kayo ng pasok, wag na kayo magpakayuko-yuko pa. Dahil kitang-kita pa rin namin kayo. Doon ho sa Quiapo, yung mga laging nakatayo, by the way, may mga upuan pa ho dito sa gilid ha. Yung mga laging nakatayo, doon sa Quiapo, napapansin ko, yung mga laging nakatayo sa gilid, sila ang laging nakatayo. Kaya minsan tinanong ko, bakit ba ikaw ay balik ng balik dito? Lagi ka naman nakatayo. Binigay na ba sa iyo ng Nazareno? Hindi pa nga po, Father. Sabi ko, kayo po, bakit kayo nakatayo? Lagi naman, nakalikod pa kayo, punta kayo ng punta dito. Nakuha niyo na ba sa Nazareno? Hindi pa nga po, Father. At yun ang pananampalataya ng isang deboto. At yun ang pananampalataya natin dapat ngayong magpapasko. Na kahit wala pa at hindi pa, naniniwala ka. Kaya lahat ng naniniwala na ngayong simbang gabing ito, ikaw ay tatanggap ng bagong biyaya at himala, pumalakpak ng malakas. Nakita ko si Tita Rio, ang taas talaga ng pagkakapalakpak niya, no? Para bang gusto niya sabihin, Lord, unahin mo na po ako, ha? Mas mataas yung palakpak ko sa kanila, no? And wag ko kayong mahiya, sapagkat hindi dapat mawala sa atin ang puso ng isang bata. Pag sinabing Pasko, ang nasa isip natin, mga bata. At pag sinabing bata, hindi lang yung mga maliliit na bata. Kaya nung nagpailaw tayo ng ating palamuti nung isang gabi, lahat naglabasan, the sisters are also with us. Nandun ang mga bata, matanda, ang mga kapatid natin nakatira lang sa kalsada, sama-sama dyan lahat sa harapan ng simbahan. Lugi nga lang ako dahil hindi naayos ng husto yung aming sound system sa labas, kaya ako ang nasa loob. Hindi ko nakikita yung pag-ilaw. Ang naririnig ko lang, wow, wow. Pero halo-halo. At lahat sila ay pare-parehong napawaw. Kaya ngayong magpapasko, buhayin mo ulit ang puso ng bata sa iyo. Ang pusong marunong pa ring maniwala at magtiwala. Dahil siguro,
itong taon na ito, dahil sa maraming problema, pagsubok, dahil sa maraming mga taong sumubok sa iyo, halos maubusan ka na ng tiwala. Halos masiraan ka na ng pananampalataya. And this is the first gift of this Missa de Gallo to you, your faith. Na kaya ka nagmimisa de Gallo o simbang gabi dahil naniniwala at nagtitiwala ka. Yan ang kwento ng mga magulang natin nung bata. Pag nakumpleto mo ang 9 days, matutupad ang hinihingi mo. Kaya nga, ang unang ebanghelyo natin, ano ang sabi ni San Juan? Ako ay dumating para magpatotoo. Sana mga kapatid, ngayong Misa de Gallo yung gagawin natin, magpatotoo tayo. Kaya tayo nandito pare-pareho. Nagpapatotoo tayo sa ating pananampalataya. Natunay tayong naniniwala sa kabutihan, sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pero bago matapos ang aking pagninilay, huwag nating kalilimutan, kaya sa ating bawat Misa de Gallo, meron tayong pamaskong handog item na dapat dadalin. Ano ang dadalin natin ngayong unang araw? Bigas. Sino ho ang nagdala ng bigas? Taas ang kamay. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, marami. Bakit ho tayo may mga ganito? Upang ipaalala sa atin na kasunod ng ating debosyon ay ang ating pagmimisyon. Iipunin natin ang mga items na ito at bubuuin nating Noche Buena para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Tandaan natin, baliwala ang pagdedebosyon kung walang pagmimisyon. Ang pagbibigay. Kaya ako na ang unang magbibigay. Ano ang kulay natin ngayong umaga? White. Kaya kapag ako ang magmimisa, meron tayong bring me. Ang unang regalo, kulay puti. Sino ang pinakabatang nakakulay puti ngayong umaga? Pinakabata. Kagabi meron, 3 years old. Ngayon hindi yung mukhang bata, yung bata talaga. Pati yung nasa labas, meron po ba? Nasa labas nga. Ilan taon po? 3? May babata pa ba sa 3 years old na nanditong bata? Wala na. Ilan taon ka, kuya? Ilan taon? Ilan po yun? Hindi ko nakikita. 2? 4? 3 ho yun. Mas bata ho yun. No? 3 years old, wala na. So ibigay natin ang ating unang Christmas gift sa ating 3 years old na batang nakaputi. Ikaw na ang magbigay sa kanya. Huwag mo nang, asan na yung bata? Tulog yata, ginising nyo pa. Ibigay mo na, Kuya Paul. Ayun. Lapitan mo na, Kuya Paul. Ang bata. Aba, parang mukhang pamilyar ang bata. Yan. Merry Christmas. Yan. At kung may bata, sino naman ang pinakamatandang nakakulay puti ngayong umaga? Ang pinakagabi ay 88 years old. Sino ang pinakamatanda? Huwag niyo pong itaas, mag-aaway kayo. Sabihin, mukha lang ako matanda, pero hindi pa ako matanda. Inay, ilang years old po? Ilang taon po kayo, Nay? 91 years old. Ibigay mo na, Kuya Paul. Ikaw na, nak. Ikaw na magbigay. 91 na yan. Baka paakyatin mo pa dito. Yan. So, Merry Christmas po. Palakpakan natin ang ating youngest and oldest parishioners this morning na nakaputi. Kaya alam niyo na po ang gagawin sa mga susunod na araw. Sumunod lang tayo, mabibigyan tayo. No? Pero sa pagpapatuloy ng ating unang Misa de Gallo, taglayin natin ang puso ng batang naniniwala at nagtitiwala. Sino magsasabing magpuputi ka lang ay mabibigyan ka? Siguro marami ka pang hindi nakukuha bago magpasko. Pero araw-araw,
taglay ang pananampalataya, magpatotoo tayo na meron pa rin tayong Diyos na nakikinig at nakakakita ng pangangailangan natin. Halina, liwanag ng pag-asa. Halina. Amen.